Balitang Pulis Gabo. Good morning lungsod ng Olongapo. Magandang umaga mga ka-OK. Isang pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa ating mga tagapakinig at welcome po dito sa ating programa upang maipaabot sa ating mga kababayang Olongapenyo ang Balitang Pulis Gabo. At diyan sa inyo ng Subic Broadcasting Corporation at ng 97.5 DWOK FM, ito ang radyo ko. At kapartner natin sa paghatid ng mga mahalagang kaganapan at impormasyon, dito po yan sa lungsod ng Olongapo. At ako po si Police Master Sergeant Rosalind V. Ferrer, ang Public Information Section PNCO ng Olongapo City Police Office. At ako naman po si Police Master Sergeant Rinald Parentela, ang CAS PNCO ng Olongapo City Police Office. At ito ang Balitang Pulis Gabo. Muli po, happy Thursday mga ka-OK at sa ating mga listeners, sana safe ang lahat. Kaisang bawat mamamayang Pilipino na itataguyod natin ang mga adhikaing mapaganda ang ugnayan ng kapulisan, pamahalaan at mamamayan tungo sa isang ligtas na bansa. At kami ang inyong makakasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye patungkol sa mga programs and activities na isinagawa ng inyong kapulisan dito sa lungsod ng Olongapo. At aming ding ihahatid ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order dito po yan sa ating lungsod. At sa pamamagitan ng mga PNP activities sa ilalim po ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, matapat at nararamdaman. At sa pagsasakatuparan ng mga hakbang at gampanin, natutugon para sa ating mga kababayang Olongapenyo. Katuwa ang himpilang ito sa pagpapalakas ng ating pagbibigay ng mas malawak na impormasyon. Ayan mga ka-OK, at abangan din po ang mga crime prevention tips na naglalayong mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng ating mga ka-OK. At sa ating pagpapatuloy, ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order sa ating lungsod sa pamamagitan ng ating mga PNP activities sa ilalim ng pamumuno ng aming City Director Police Colonel Richie R. Claraval at sa pagsasakatuparan ng gampaning natutugon para sa ating mga kababayang Olongapenyo. Sa ilalim ng pamumuno ng aming Chief PNP Police General Jose Melencio Corpus Nardares Jr. na may layuning mapagtibay ang magandang ugnayan sa ating komunidad. Kasama ng Police Regional Officer sa pamumuno ng aming bagong Regional Director, Police Brigadier General Jess B. Mendez, kaakibat ng ating mga partner agencies upang maabot ang ating kababayan. At sa pagpapatuloy mga ka-OK, ang datos ng ating Weekly Accomplishment Report mula February 16 hanggang 22 taong kasalukuyan. At bilang bahagi ng ating previous week, sa kabuuan mayroon tayong 22 total arrested sa pangunguna ni Police Colonel Claraval mula sa pagkakaibang anti-criminality operations. Sa campaign against illegal drugs, meron po tayong 13 drug personalities ang naaresto mula sa matagumpay na isinagawang 10 anti-illegal drug operations. At kung saan nakakumpiska tayo ng illegal na droga na may kabuang standard drug price value na 117,353 pesos and 88 centavos. 5 namang wanted person na matagumpay na naaresto ng Olongapo City Police Office mula sa magkakahiwalay na ikinasang manhunt operations sa buong lungsod ng Olongapo. At samantala sa ating kampanya laban sa illegal gambling ay meron din po tayong arestadong 4 sa isinagawang operasyon. Kaugnay dito, kampanya laban sa iligal na droga ng OCPO mas pinatindi, 13 sospek arestado sa magkakasunod na operasyon. 13 individual ang matagumpay na nadakip ng Olongapo City Police Office sa serye ng mga operasyon laban sa iligal na droga sa loob lamang ng 1 linggo. At ukol nga dito nagsagawa ng magkakahiwalay na bypass operations, pagpapatupad ng search warrant at pagpapatrolya ang iba't ibang istasyon ng pulisya, katuwang ang City Police Drug Enforcement Unit. At nagresulta ito sa pagkakakumpiska ng 12.453 grams na shabu at 272.279 gramo ng tuyong dahon ng marijuana na may kabuuang halaga na 117,353 pesos and 88 centavos base sa standard drug price. Ang mga operasyon na nagsimula sa Barangay New Kalalaki noong gabi ng ika-17 ng Pebrero kung saan 2 street-level individuals ang nahulihan ng shabu. At sinundan ito ng pagkakaaresto sa 2 lalaki sa Barangay New Asinan noong madaling araw na ika-18 ng Pebrero dahil sa iligal na pagsusugal. Kung
kung saan nakuha rin sa isa sa kanila ang isang sachet ng shabu. Noong 19 ng Pebrero, isang high-value individual ang nalambat sa Barangay Barreto sa pamamagitan ng search warrant kung saan nakuha ang 6.717 gramo ng shabu. At sa parehong gabi, tatlo pang SLI ang naaresto sa magkakahiwalay na bayba sa Barangay Santa Rita at West Tapina. Nagpatuloy ang tagumpay ng OCPO noong 21 ng Pebrero matapos masakote ang tatlo pang suspect sa Barangay New Cabalan at New Calalake dahil sa pagbebenta ng shabu. Sa araw ring iyon, 2 suspect ang nahulihan ng 272.279 gramo ng marijuana sa 18th Street, Barangay New Calalake kasama ang isang motorsiklo. Isang lalaki rin na nadakip sa Barangay Isbahak-Bahak dahil sa alarm and scandal na nakuhanan din ng iligal na droga. At ang lahat ng mga naarestong suspect at mga nakuhang ebidensya ay dinala sa kanilang operating units para sa kaukulang dokumentasyon. At inihahanda na ang mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 at PD 1602. At para naman sa manhunt operation accomplishments, OCPO tagumpay na nasakote ang 5 wanted person sa loob ng isang linggo. Matagumpay na nasa katuparan ng Olongapo City Police Office sa ilalim ng pamumuno ng City Director, Police Colonel Richie R. Claraval, ang sunod-sunod na manhunt operation na nagresulta sa pagkakaresto ng 5 individual na may mga nakabinbing warrant of arrest mula noong ika-16 hanggang ika-12 ng Pebrero taong kasalukuyan. Ang pinaiting na kampanyang ito ay bahagi ng layunin ng kapulisan na linisin ang komunidad mula sa mga taong nagtatago sa batas at tiyakin ang kaligtasan ng publiko sa lungsod ng Olongapo. Naging sentro rin na sa aming operasyon ng pagkakaresto ng isang most wanted person noong hapon ng ika-17 ng Pebrero sa West Bakbak dahil sa mga mabibigat na kaso ng acts of lasciviousness at rape kung saan walang inirekomendang piyansa para sa ilang bilang nito. Sinundan ito ng pagkakahuli ng iba pang pugante ng mga sumusunod na araw para sa iba't ibang paglabag gaya ng RA 9262 o Violence Against Women and Their Children, Qualified Theft at ang seryosong kaso ng pagbibenta ng iligal na droga o violation of RA 9165 kung saan wala rin piyansang inilaan ang korte. Bukod sa mga nabanggit, hindi rin nakaligtas sa kamay ng batas ang isang akusado para sa New Anti-Carnapping Act of 2016 na may irekomendang piyansa na 300,000 piso, pati na rin ang isa pang individual na nahaharap sa kasong theft. Ang lahat ng mga operasyong ito ay bunga ng maingat na pagmamanman at pakikipagtulungan ng mga tracker team mula sa iba't ibang himpilan ng pulisya, katuwang ang City Intelligence Unit at iba pang suportang unit ng PNP. At para sa karagdagang balita, dating miyembro ng komunistang grupo kusang loob na nagsuko ng baril sa Olongapo City Police Office. Isang malaking hakbang tungo sa kapayapaan ang naitala ng Olongapo City Police Office matapos ang matagumpay na negosasyon para sa kusang loob na pagsuko ng isang dating miyembro ng Communist Terrorist Group nitong hapon ng ika-24 ng Pebrero taong kasalukuyan. Ang mga tauhan ng Olongapo City Mobile Force Company katuwang iba't ibang unit mula sa City at Regional Intelligence, PNP-IG at Philippine Army ay pinangasiwaan ang pagsuko ni alias Ka Biboy na dating miyembro ng Regional Unit Guerrilla sa ilalim ng Bagong Hukbong Bayan. At sinagawa ang formal na pagsuko sa opisina ng Olongapo City Mobile Force Company kung saan isinukurin ng dating rebelde ang isang improvised shotgun at isang round ng 40mm MTO-3 high explosive. Bilang bahagi ng programa ng pamahalaan para sa mga nagbabalik loob, agad na binigyan si alias Ka Biboy ng paunang cash support at mga groceries upang makatulong sa kanyang muling pagsisimula. At para naman sa ating community engagement at iba pang aktibidad sa mga nakalipas na araw. Para po sa kaalaman ng lahat, biyomahe patungong Metro Manila ang mga tauhan ng Olongapo City Police Office upang makiisa sa pagbabantay sa sa 40 anibersaryo ng EDSA People Power kahapon. Ayan, February 25, 2026. At partner, nakauwi silang lahat na kompleto at ligtas. Salamat po sa Panginoon kaninang madaling araw. At nakakatuwa, no, dahil yung kanilang napwestuhan ay hindi ganun kagulo, no, yung kanilang nabantayang sitwasyon. Yes, partner. At maliban nga dyan, partner, formal nating wina-welcome si Police Brigadier General Jess Bagsik Mendez bilang bagong Acting Regional Director ng Police Regional Office 3.
Sa ilalim ng kanyang liderato, asahan ng mas pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad at mas tapat na serbisyo para sa gitnang Luzon. Ang inyong Olongapo City Police Office ay kaisa at handang sumuporta sa mga programa ng ating bagong Regional Director tungo sa isang mas ligtas at progresibong komunidad. Ayan sa atin pong bagong Regional Director, Police Brigadier General Jess Bagsik Mendez. Sir, welcome po to Police Regional Office 3. Ngiting tagumpay sa serbisyong walang humpay. Bilang pakikisa sa National Dental Health Month na may temang dentista'y kaagapay sa ngiting walang humpay, isinagawa ng Olongapo City Police Office ang Pamilya ng Police Program noong araw ng Sabado, Pebrero 21 sa Kapanalig Hall. Ang aktibidad ay pinangunahan ng Olongapo City Medical and Dental Office sa pamumuno ni Police Captain Balisi at Police Captain Menes na may buong suporta ni Police Colonel Claraval, ang City Director ng Olongapo City Police Office. Isinulong sa programa ang kahalagahan ng wastong pangangalaga sa ipin at pangkalatang kalusugan ng mga bata bilang bahagi ng advokasya sa National Dental Health Month. Sa isinagawang programa, nagkaroon ng lecture ukol sa oral health, pamamahagi ng mga flyers at oral hygiene kits, aplikasyon ng mga fluoride sa mga ngipin ng mga bata, at bonus na serbisyong deworming. Ang mga benepisyaryo ay ang mga anak ng kapulisan ng Olongapo City Police Office na nag-aktibong lumahok at masayang tumanggap sa mga serbisyong pangkalusugan. Yes, partner, at wala pong bibitaw sapagkat muli pong magbabalik ang Balitang Pulis Gabo dito lang sa 97.5 DWK FM. Ito ang radyo ko. Muling nagbabalik ang Balitang Pulis Gabo dito lamang po yan sa DWOK FM 97.5. Ito ang radyo ko. Yes, partner, at sa ating pagpapatuloy, City Director Police Colonel Claraval ay aktibong nagsigawa ng ugnayan sa Barangay Gordon Heights bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng ugnayan sa komunidad alinsunod sa programang HEPE sa komunidad. At ayon nga sa ating City Director, mahalaga ang pakikipag-ugnayan sa mga opisyal ng barangay at sa mga residente upang talakayin ng mga usaping pangkapayapaan, kampanya laban sa kriminalidad at iligal na droga. Ang aktibidad na ito ay patunay na layunin ng hepe ng pulisya sa komunidad na mailapit ang pamunuan ng kapulisan sa mamamayan, marinig ang kanilang mga hinaing at agad na makapagbigay ng kaukulang aksyon. Ang pamunuan ng Police Station 1 ng Olongapo City Police Office ay nagsagawa rin ng outreach program. Sa pakikipagtulungan ni Councilor Luis Capinpin ay matagumpay na isagawa ng Police Station 1 ng isang outreach program sa mga residente ng Purok 1A, Mactan, Barangay West Bahak, dito po yan sa lungsod ng Olongapo. Namahagi ang mga kapulisan ng libreng gulay sa mga residente na siya namang ikinatuwa ng kanilang nasasakupan. Yes, partner, nakakatawa yung activity na yan kasi parang feeling ko minsan linggo-linggo na siya. Minsan na gusto kong sumugod doon sa barangay na yan. Tsaka napakaswerte nila dahil merong nagbibigay ng mga ganyang klaseng mga biyaya mula sa ating mga barangay. Tapos gulay pa yun, partner. Siyempre, kailangan natin yan. At partner, ito pa nga, pagpapalakas ng pananampalataya at serbisyo, pastoral visitation, nagbigay inspirasyon sa mga tauhan ng Olongapo City Police Office. Bilang pagpapatibay sa core value na pagiging makadiyos, malugod na tinanggap ng Olongapo City Police Office si Reverend Father Police Lieutenant Colonel Jonathan L. Chi, ang Regional Pastoral Officer ng Police Regional Office 3 para sa isang makabuluhang pastoral visitation noong 19 ng Pebrero taong kasalukuyan. Ang nasabing aktibidad ay binalot ng pagninilay-nilay at espiritual na pagpapanibago na nakatuon sa kabuang kagalingan at katatagan ng ating mga tagapagpatupad ng batas. At tampok nga sa nasabing pagbisita ang lecture at spiritual counseling at misa ng pasasalamat. Bilang bahagi ng programa, partner, personal ding namahagi ng Biblia si Father Chi sa mga personal ng Olongapo City Police Office. At ang pagbisitang ito ay muling nagpapaalala na ang bawat pulis kapo na sa likod ng bawat uniforme ang pananalig sa Diyos ang tunay na sandata sa matapat at disiplinadong paglilingkod. At kasama rin dyan, partner, yung ginawang feeding program ng Police Station 3 dahil na rin po sa pagsiselebrate ng birthday ng aking classmate at kumare na si Police Master Sergeant Maria Lovella
Adolfo, ayan. Yes, maraming partner. salamat partner sa pag-share ng iyong blessing sa iyong Ang ganda, nasasakupan. police ng police station. Yes, Sorry, at ayan, Madam Ella, ang aking kaibigan. Sexy pa yung classmate ko na yan. Belated happy birthday, ma'am. Alam mo, nung anniversary naman ng kanyang parent, ang ginawa naman niya, ay nabigay siya ng flowers sa ating mga vendor. Ayan. Ngayon namang birthday niya, ay nagpa-feeding siya sa ating Toda at dyan sa SM Downtown ata yun. Yung At mga kahit tao nung doon. Valentine's Day, namahagi siya ng mga bulaklak, no? At saka mga chocolates and candies sa ating mga matatanda, no, na nadadaanan sa kanyang nasasakupan sa area ng police station. Yes, Ay. partner. Ayan, ipagpatuloy mo yan, Ma'am Ella. Mabuhay ka, classmate, hanggang gusto mo. Ayan. At yan po ang aming accomplishment ng community engagement at intensified information operation para sa inyo, mga ka-OK. Ang lahat ng mga aktibidad na ito ay bahagi ng aming adhikain na isulong ang mga programa ng Philippine National Police sa pamamagitan ng Community Affairs and Development. Kaya naman hinikayat namin ang lahat na makiisa upang mas lalo nating mailapit sa ating mga kababayang Olongapeño ang serbisyo publiko ng pulis po. At partner, gusto lang nating i-remind ang lahat ng kababaihan na lalapit na po ang National Women's Month. At syempre ka-partner din dyan, yung grupo ng kalalakihan dito po yan sa lungsod ng Olongapo, katuwang din ng Olongapo City Police Office, ang MOVE, no, o yung Men Opposed Violence Against Women Everywhere. Yes, partner, dahil National Women's Month, isang buwan yan. Ano bang ibig sabihin nun? Isang buwan kayong magpapamper. Yeah. Ayan, isang buwan kayong walang pasok. Isang buwang bawal maglaba Yan, at bawal mamalansya. Ganun dapat, di ba? Ganun dapat, no? Kaya tayo namang mga kalalakihan, tayo ang maglaba at magluto. Yan. Kaya dapat yung washing machine kulay blue talaga. Kulay blue. Oo, wag pink. Ayan, partner, sa ating pagpapatuloy, dumako naman tayo sa pamimigay ng mga safety tips para sa ating mga ka-okay na talaga namang kapaki-pakinabang. Isang ligtas at mapayapang pamayanan ang layunin ng ating kapulisan. Ngunit sa kabila ng ating pagpupunyagi, patuloy pa ring umiiral ang iba't ibang uri ng kriminalidad, isa na rito ang pagnanakaw. Karaniwan ito sa mga mataong lugar tulad ng palengke, terminal at mga pampublikong sasakyan na mabilis, tahimik at madalas ay huli na bago mo ito mapapansin. Kaya naman, partner, narito ang mga safety tips upang maiwasan na pagiging biktima ng pickpocketing o pandurukot. Panatilihing nasa harapan ang bag o gamit. Kung ikaw ay nasa mataong lugar, ilagay ang bag sa harapan ng iyong katawan at iwasan ang pagbitbit nito sa likuran. Iwasan ding maglabas ng mga gadgets o mamahaling gamit sa pampublikong lugar. Huwag magpakita ng cellphone, alahas o pitaka habang nasa kalsada o sakay ng pampublikong sasakyan. Huwag ding ilagay ang inyong mga cellphone o pitaka sa likurang bulsa. Ito ang unang tinitingnan ng mga mandurukot. Gamitin ng harapang bulsa o itago maigi sa bag na may zipper. Yes, partner, at maging mapagmasid sa paligid. Obserbahan ng mga taong nasa paligid mo kapag may kahina-hinalang kilos, lumayo agad o humingi ng tulong. Mag-ingat din po sa mga sadyang gumugulo ng inyong atensyon. Karaniwang ito ay isang mga taktika ng pagnanakaw upang magulo ang inyong kaisipan at atensyon. Sila ay nakipagsiksikan o sadyang magtatapo ng mga bagay sa inyong harapan para mailihis ang inyong atensyon. At kung may kahina-hinalang pangyayari, i-report agad, tumawag sa 911 at humingi ng tulong sa mga tao sa paligid tulad ng kapulisan, gwardya at tanod. Ayan, at para naman sa ating mga negosyante, ang iwas shoplifting. Aktibong pagbati or active greeting, batiin ang bawat customer na papasok. Ang simpleng magandang araw, ma'am or sir, ay hudyat sa mga shoplifter na sila ay napapansin. Maayos na display, panatiling maayos at organisado ang mga paninda. Mas madaling mapansin kung may kulang na item, kung hindi magulo ang mga shelf. Yes, partner, dito sa ating lungsod po ay meron po tayong kaso ng shoplifting ngayon. Kaya naman talagang pinapaalalahanan natin ang ating mga tagapakinig na mag-ingat. Pangatlo, partner, wastong paglalagay ng salamin o CCTV. Siguradong walang blind spot sa inyong tindahan. Maglagay ng convex mirrors at tiyaking gumagana ang inyong mga CCTV cameras. Tight security sa mahal na items. Ang mga maliit pero mamahaling gamit gaya ng pabango o gadgets ay dapat ilagay sa loob ng nakalock na glass cabinet.
Isa pa dito, partner, yung staff vigilance. Turuan mga empleyado na maging mapagmasid sa mga customer na pabalik-balik o may malalaki at maluluwag na bag o jacket. Maging aware din sa distraction technique. Mag-ingat sa mga grupong nagtatanong sa staff para ma-distract sila habang ang kasama ay nagnanakaw na, partner. Ayan, kaya sa ating mga kababayan sa lungsod ng Olongapo, mag-ingat po tayo at maging aware sa lahat po ng mga nangyayari sa ating paligid upang tayo ay maiwasang mabiktima ng kahit anong masasamang loob yan sa ating paligid. At kung kaya, partner, napakalaga ng security guard Yes. talaga. At Bukod syempre, sa CCTV. kung kinakailangan din naman talaga na meron kayong mga initial na protection, kung meron kayong kung kayo man ay tinutukan, at least meron tinutukan ng mga armas o matatalim na bagay, at least meron kayong mga pepper spray, no? O kaya dapat tinuturuan kayo ng mga simpleng mga taktika, defense tactics, apakan ng paa, tusukin ng mata para kayo ay makalayo agad sa mga gumagawa ng hindi maganda. Pero kung talagang life-threatening na, partner, Iwas na lang. Yes. Ibigay nyo na. Ibigay na. Ayan. Kasi naman ang buhay ninyo ang siyang mawawala. Labanan po natin ang krimen magsimula sa pagiging alerto at laging maging alisto. Tandaan ang usaping kaligtasan ay usapin ng bawat mamamayan. Alapin ang mga paraan upang makaiwas sa anumang kapahamakan, huwag maging biktima. At yan po ang ating mga safety tips for today na may meron tayong napulot na aral at mag-iingat po tayong lagi mga ka-okay. Ayan, partner, manatiling nakatutok po dito sa Balitang Pulis ka po. Dito lamang yan sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Muling nagbabalik sa huling bahagi ang Balitang Pulis Gapo. Dito lamang po yan sa DWOK FM 97.5. Ito ang radyo ko. Yes, partner, napakabilis naman ang oras. Oo Tapos nga. natapos na naman ang ating 45 Pagkatapos minutes. nating mabulol sa mga numero, Ang Ayan. hirap ng Tagalog. susunod partner, wag ka na magbibigay ng mga numbers ha. Nahihirapan tayo eh. Ayan, partner, may nagpapabati. Oo, Sige. sabi sa susunod may bayad na po ito. Para po kay Mama Gina Bernabe at Melinda de Dase. Mahal daw po kayo ni Siki Burns. Yan, happy birthday. Yan sa Siki, napakabuting estudyante. Yes. At yan, nais ko rin pong batiin ng congratulations ang 3v3 basketball team ng St. Joseph College dahil sila magre-represent ng Region 3. Isa sa mga magre-represent dito po yan sa cluster meet ng Zambales, Olongapo, Bataan sa mangyayaring Prisaa, Regional Prisaa Meet na gaganapin po rito sa Lunes hanggang Sabado. Dito po yan sa Olongapo City. Ay, galing, partner. Congratulations. Oo, kasama rin po. pala yung badminton team ng St. Joseph College. Siyempre, ang kanilang coach, yung aking kapatid na si Engineer Neil Parentela. Ayan. At yung coach po ng 3v3, si Coach Lobos and Coach Alop. Ayun, partner. Sige, partner, kunin ko na yung pagkakataong ito. No? Nais ko pong ipaalam sa mga nakikinig, mga ka-okay, na magkakaroon po ang Olongapo City, mag-host po ang Olongapo sa darating na Regional Prisaa. Dito po yan sa Olongapo Subic Bay. Ayan, next week po yan, March 2 hanggang March 7 po. Kaya po ang lahat ay inaanyayahan na makinig at manood sa mga activities, mga palaro ng Regional Prisaa. At sana, partner, maraming gintong maiuwi Yan. ang Olongapo. Kasi Oo nga. napakalaki naman ng suporta talaga ng ating LGU sa ating mga atleta. At syempre nandyan din at a-attend ang ating congressman at ating butihing mayor sa activity na yan. At partner, merong may birthday ngayong araw. Batiin natin. Walang iba kundi si Police Lieutenant Richard Navarro, sir. Ayan, happy birthday Sir Richard Navarro. Antayin po namin ang inyong papansit sa aming opisina. Yes, or dadaan po kami dyan sa Station 3. Oh, o kaya dyan sa inyong store, no, nang bilihan ng mga uniforme. May freebies daw. May freebies dahil sa pagbati. Ayan, partner. At para naman maging updated po kayo sa Olongapo City Police Office activities and accomplishment, please follow our Facebook page at Police Gapo Disiplinado. And please give us likes, comments, and shares sa aming Facebook account at Olongapo City Police Office. Diyan po ninyo makikita ang aming mga conducted activities and accomplishments. Also, please follow our YouTube channel at Olongapo City Police Office. At syempre, kung saan po kayo nakikinig ngayon, ang 97.5 DWOK FM. At partner, nais din nating i-promote ang programang Sumbong Nyo, Aksyon Agad, Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 hanggang 1:30 ng tanghali. At gayon din ang official Facebook page ng Philippine National Police at Police Regional Office 3.
at ang Police News Network Facebook page. Ayan, tapos na talaga tayo, partner. At yan po ang hatid namin mga mahalagang impormasyon mula sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa oras ng inyong pakikinig sa ating programa ngayong umaga. At lagi po nating tatandaan, ang usaping kaligtasan ay usapin ng bawat mamamayan. At ako po ang inyong Police Kapo Disiplinado ngayong Huwebes ng umaga, Police Master Sergeant Rosalyn B. Ferrer. Muli ang pamunuan ng Olongapo City Police Office sa ngalan ng aming City Director, Police Colonel Richie Rodriguez Claraval. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa pamunuan ng Subic Broadcasting Corporation at sa impilan ng 97.5 DWOK-FM. Sa aming station manager, Ma'am Amelia Jane Gordon, kasama sina DJ Miku, si Sir Andrew. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oportunidad para palakasin ang Police Kapo Accomplishment Reports and Activities. At syempre sa ating mga viewers and listeners na walang sawang pagsuporta sa amin upang maitaguyod ang aming layuning protektahan at pagsilbihan ng ating mga kababayan dito sa aming pinakamamahal na lungsod, ang lungsod ng Olongapo. Ako naman po si Police Master Sergeant Reynald Parentela. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na Huwebes upang makinig sa ating programa. Dito po yan lamang sa Balitang Police Police Kapo.